Kaya mo pinindot ang bidyong ito, dalawa lang ang dahilan. Sinusubaybayan mo ang kwento ng Jujutsu Kaisen at gusto mong malaman kung ano na ang mga sumunod na nangyari sa laban ng The Strongest na si Satoru Gojo, laban nga kay Sukuna, ang King of Curses. Kaya andito po ako at ito ang aking unang video sa mga parating na chapter ng Jujutsu Kaisen. Sana ay samahan nyo ako natutukan ng mga kaganapan dito nga sa Jujutsu Kaisen manga. Pero bago tayo mapunta dyan, ay kung di ka pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na at hit ang bell para maging updated sa mga parating na mga video patungkol nga sa Jujutsu Kaisen at pati na din sa One Piece. At mag-like na din dahil mahalaga po yan para mas marami pang makapanood at makabisita sa ating channel. O paano, simulan na natin. Let's go! Maikling recap lang sa nakaraang chapter. Doon nga nakita natin na ang pagsisimula ng laban ni Gojo at ni Sukuna. Binigyan nga ni Gojo ng malupit na simula ang laban nila sa pamamagitan nitong pagpapakawala niya ng 200% purple hollow niya na napakalakas. Pero napigilan naman ito kahit papano ni Sukuna. Yun nga lang nagkaroon siya ng konting gasgas at yung kanang kamay niya ay natunaw dahil nga dun sa lakas ng atake ni Gojo. At sinabi pa ni Gojo dito na itong si Sukuna daw ang challenger sa kanila na kinainisan naman ni Sukuna. Ngayon kaya ano na ang sumunod na nangyari? Sabihin ko lang din mga katambay na yung chapter na to ay puro laban lang, wala masyadong usap. Kaya ang inanarrate lang natin ay yung mga ginagawa nilang atake. Kaya ayun, simulan na natin. Sa simula ng chapter ay sumagot nga dito si Sukuna sa sinasabi ni Gojo noon na si Sukuna nga daw ang challenger sa kanilang dalawa. Sinabi ni Sukuna na siya daw yung challenger. Mukha nga daw bilib na bilib daw itong si Gojo sa sarili niya. Dahil lang daw doon sa pinakawalan niyang atake. Isa lang daw isda itong si Gojo sa sangkalan niya. Medyo sariwa lang daw si Gojo sa ibang nakalaban niya. Pero isa pa rin daw isda na walang pangalan itong si Gojo. Uumpisahan nga daw ni Sukuna sa pagkaliskis nga daw niya kay Gojo. Bumawi ng trash talk si Sukuna. Sumagot naman si Gojo na matanong nga lang daw niya. Bakit gamit pa din daw ni Sukuna yung mukha ni Megumi? Kala daw ba nito mapipigilan daw ni Sukuna itong si Gojo pag yung mukha ni Megumi yung gamit ni Sukuna? Hindi daw mangyayari yon dahil may training daw na ginawa si Gojo. At since daw na si Megumi yon, ibibigay daw niya lahat ng kaya niya. At makikita nga natin dito na iniisip ni Gojo yung mukha ni Toji na tatay ni Megumi. Sabi pa ni Gojo na nakakaligtas daw nun sa kamatayan nitong si Sukuna nung nasa katawan pa siya ni Yuji. Ngayon nga daw medyo nag-aalala siya kay Megumi pagkatapos nga daw siyang patayin nitong si Gojo. At ayun, naunang umatake si Sukuna at sinipa nga nito si Gojo. Nagpalitan ng mga suntok itong dalawa at makikita natin dito na seryoso yung laban ng mga ito. Biglang napahiga si Gojo dahil nga inilagan niya yung suntok ni Sukuna. At itong si Sukuna naman ay alam niyang may gagawin si Gojo. At ayun nga, biglang kinumpas ni Gojo yung isang kamay niya na gamit ang isang daliri niya at hinampas ito kay Sukuna. Sa sobrang lakas, tumalsik bigla si Sukuna palayo. At namangha nga dito si Sukuna dahil doon sa lakas ng atake ni Gojo. Pero nakatayo din agad dito si Sukuna. Kaso nga lang biglang nasa harap niya na si Gojo at sinipa pa niya ulit si Sukuna. Pero ginamit nga dito ni Sukuna yung slicing attack niya at nasira nga yung building na kinatatayuan ng dalawa. Pero di pa tapos si Gojo. Yung kinatatayuan ni Sukuna, pinaangat ni Gojo kasama dito si Sukuna at dinala nga nito papalabas na mukhang ihahampas pa ni Gojo sa kabilang building si Sukuna. Pagkatapos noon, nakaalis naman si Sukuna doon sa building na pinatalsik ni Gojo. Pinuntahan agad ni Sukuna si Gojo at ginamit nito yung dismantle niya. Kaso nga lang gamit ni Gojo yung defensive power niya na Infinity. At yung dismantle na atake ni Sukuna ay tumama lang doon sa building na nasa likod ni Gojo. Sobrang lupit nung laban ng dalawa na to. Tinitingnan nga ni Gojo yung building sa likod niya. Pero biglang umatake nga dito si Sukuna. Yun nga lang napigilan ito ni Gojo na mukhang tinanggal niya yung Infinity niya. At hinayaan niyang umatake lang si Sukuna sa kanya. Napansin ni Sukuna yung ginagawa ni Gojo dahil mukhang may kakaibang plano na naman na binabalak si Gojo. Dahil dun sa lakas ng suntok ni Sukuna, tumalsik si Gojo papasok sa building at may humarang ang mga gamit sa harap ng dalawa. Hindi makita si Gojo pero naghahanda na pala ito ng kanyang atake na mukhang black flash pa ata yung gagamitin. At ayun nga, kung ano man yung atake ni Gojo
Gojo ay ito nga yung resulta. Nasira yung buong building. At pagkatapos ng atake na yon, nagkaroon ng matinding usok. Sa likod ng usok na yon, nagkwekwentuhan na lang yung dalawa habang nagtatawanan pa. Dahil dun sa nangyari, sabi nga ni Gojo, isisisi nga daw niya kay Sukuna yung lahat ng sira doon sa lugar. Sabi naman ni Sukuna na sino daw si Gojo para magsabi ng ganon. Si Gojo daw yung may kasalanan kaya nasira yung lugar. At dito na nataranta si Gojo dahil naalala niya na naka-livestream yung laban nila dahil nga may pustahan na ginawa si Mei Mei. Yari si Gojo. End of the chapter. Okay, isang malupit na chapter para sa dalawang to. Hindi kinaya ng lugar yung lakas na pinapakawalan nitong si Gojo at ni Sukuna. Next chapter kaya, ano ang mga masisilayan natin sa laban nitong dalawa? Mas malupit kaya o may mangyayari na di natin inaasahan? Abangan natin yan mga katambay. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over and out!